Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. At ang ating pong lesson ngayon ay Art 6, Quarter 2, Week 4, Part 3. Ito po yung maging last part para sa ating art series. So ang ating pong competency again is K-12, creates a digital painting similar with the masters in terms of style, theme, etc. Ang ating pong code ay A6EL-IIA. So last time po, napag-usapan natin na yung pinaka first part po nito, yung part 1, ang focus po natin is yung creation of digital painting, kung paano mag-create. Yung second part naman po ay paano ba yung mga masters, ano yung mga art movements o art forms na kanilang sinusunod para magkaroon ng technique, style, at saka ng uniqueness. So yung katlo po, yung final po natin ngayon is paano ba yung makaka-create ng digital painting na merong usage ng ating mga art movements na na-discuss last time. So para po mag-guide po tayo dito, ay focus po natin dito sa art movements yung ating mga lesson plus creation. So with that, gusto ko po munang emphasize na ang ating pong magiging topic ay focus natin doon sa paggamit ng paint. Of course, kasi sinabi ko na last time, ito po yung default na meron tayo kapag meron tayong Microsoft Office. And nagkaroon po tayo ng mga changes, meron din tayo yung paggamit ng Paint 3D. Ito po yon. So, kamukha din siya ng Paint, pero ito ay nasa 3D form. Mas marami siyang kayang gawin. Now, in reality po, ito po yung isang bagay na gusto kong emphasize sa ating lesson. Sa paggamit po ng MS Paint, meron po itong maraming mga limitations. At ang pinakamatinding limitations nito pagdating po sa color combination. O ipapakita po natin yung pagbiblend ng colors. Let's say, gagamit po tayong paintbrush ha. Sa ating pong movement or creation natin ng ating mga artwork. Let's say po, ang ating gagawin ay magko-combine tayo ng blue. Ayan, blue. Then, lalagyan natin ng yellow. Tingnan niyo po sa intersection nila. Di ba the combination po ng yellow at saka blue, dapat may ibang lilitaw na color, and that is green. Pero wala pong lumilitaw na green sa gitna. So, ang gusto ko pong emphasize dito, lagyan natin ng black mark. Yung emphasize dito, hindi po sila pwedeng mag-blend. Yun po yung isa sa mga restriction ng ating MS Paint tsaka yung Paint 3D. Hindi po sila pwedeng mag-combination kamukha ng sa reality. Di po ba kapag ka sa traditional type tayo, paggamit ng paintbrush, tsaka ng ating mga watercolor, kapag ka nagko-combine tayo ng mga yan, talaga nakakapag-blend tayo na mabuti. Pero po, pagdating sa mga ganitong mga applications, dahil digital sila, hindi po nila nagagawa yon. Siguro po may mga applications na makagawa noon, pero yung ating pinag-uusapan ngayon, yung sa ating Paint 3D, hindi niya po kaya. Now, let's talk about maneuvering. Paano po tayo gagalaw sa mga to? So, kung sa Paint 3D po, yan, gawa lang po tayo ng bago. No? Pagka nag-open po tayo, ganyan yung magiging itsura. Ngayon, kung gusto nyo pong palakihin yung canvas nyo, palapitin sa inyo, mag-scroll up lang po kayo, at kung gusto nyo palayuin, scroll down. Ibig sabihin, yung sa mouse ninyo, yung gitna po niya, yung pointer ng gitna nyo, pagka po yan i-forward ninyo, i-up nyo, ito na pag i-down nyo. Ngayon, kung halimbawa gusto mong tignan dito pero hindi maggagalaw yung buo, yung pong mismong gitna ng mouse pointer ninyo, i-click nyo, tapos i-drag nyo na. Left, right, kung ano pa man po yung gusto nyo gawin. Up or down na po. Yan. So, yan. Para dis nakapag-maneuver kayo. Pero pagdating po dito sa MS Paint, hindi po natin kayang gawin yon, no? Wala po siyang ganong capability. No po. So, na-discuss ko na po sa inyo mga paintbrush, no? Na mag-focus lang po tayo sa mga paggamit ng mga paintbrush na ito. Okay? Kung kayo gumagamit ng ibang application ng arts, normally po, kung anong di-discuss ko patung sa paggamit ng mga paintbrush, the same din naman yung concept doon sa paggamit ng paintbrush nila. Yung mga paintbrush po, yung mga tip nito, yung malalaki po nito para to fill colors. Yung mga maliliit nito para magbigay ng detalye. So, ang brush po natin, example nito, meron siyang brush. Yan. Meron siyang oil brush at saka meron din siyang water brush. So, ito yung mga sa calligraphy 1 and 2. Papakita po natin yung mga differences. No? Okay? Doon tayo sa brush natin. Yung size niya po ito, kung gusto mo manipis para magbigay ng detail, yan. Or kung gusto mo na tabaan, para hindi masyadong detailed. Now, let's say, ang iyong gagawin is, pakita natin in red na lang. Okay? Gagamitin natin yung brush, yung una.
Pag sa brush po, ito yung magiging itsura niyan. Yan. So, yan. Ngayon, doon naman, para kung gusto mong palakihin, control plus yung wheel up, control pagka wheel down, liliit. Ayan. Okay? So, kapag ka po halimbawa, ay ginawa natin naman yung sa calligraphy, pansin natin, no? Lalakihan ko ng konti. Yan. So, kung halimbawa naman, yan. Papansin natin yung swash niya, ayan, no? Nakaganyan. Kung namang sa 2, yung kanyang swash, baliktad. Pag ganyan naman. Ayan, no? Oh, yan. Next, yung atin namang airbrush, yung parang air paint. Yan, ganyan po. Pagka po natin yung kiniklik-klik lang, ganyan yung magiging result. Pero kung ating sinaturate, yung di natin tinanggal agad, magiging makapal po siya na parang dot. Next naman, yung ating oil brush. Yan. Oil brush. So, alam naman natin yan, no? Yung nga, sabi ko nga, pag nag-color combination, hindi naman lilitaw po yung orange sa gitna nila. Tatakpan niya lang ng konting yellow, pero di po siya mag-orange. Okay? Next, crayon. Alam naman natin po yung crayon, no? Kung ano yung magiging style nito. Yan, sa mga crayon. Next, yung ating marker. Kapag nag-highlighter. Yan. Then, meron din po tayo yung isa pa. Adin ko lang to. Baba ko lang para hindi masyadong congested. Next, yung ating pong pencil. Color pencil, baga. Yan. And finally, yung ating watercolor. So, yan po yung mga tips ng ating brushes. Diyan po magkakaroon ng selection kung anong gagamitin natin na sa pag-create po ng ating masterpiece. Next naman po yung size. Explain ko na po. Very important yun para malaman mo kung ilalakyan mo ba o linipisan mo. Pag po manipis, detalyado yung ginagawa mo. Kapag ka po makapal, normally, kapag ka kinukuha mo lang yung fini-fill out mo lang. Yung pinupuno mo lang yung area. Apo. So, yun yung kanilang gamit. Now, focus naman po tayo doon sa mga color palettes natin. So, sa mga color palettes po natin, pwede po kayong sa ibaba nito, mag-edit colors kayo, gumawa kayo ng sarili nyong color. Tapos, isi-save nyo lang. Apo, para next time, kiklik mo na lang. Now, for example, nagkaroon ka ng color na ganyan. Ngayon, let's say, hindi mo alam na gusto mong kopyahin yung kulay na to. Nga lang, hindi mo alam kung ano yon, kung anong pang kokopya mo dito. Kiklik po natin tong eyedrop or color picker. Click mo to, magkakaroon ka ng idea kung anong kulay niya. Ito yung ginamit niya nun. So, yun yung pagka-example po natin, ha? No? Let's say, dito po sa ating isa sa mga artwork. No? Dito sa, yan. Sample, to. Kopyahin po natin to. Tapos gamitin natin sa paint. No? Yan. So, kung halimbawa, gusto mo kopyahin yung kulay nito, hindi mo kasi alam kung hahanapin mo pa dito kung nasan yan. Para hindi ka mahirapan, click mo lang yung eyedrop, click mo yon. Ngayon yung brush mo, kung ano man yan, kaya niya nang gayahin kung anong kulay nun. Ayan, no? Kamukha ng kulay na ginamit. Of course, hindi naman siya 100% as it is, no? Pero mas malaki yung percentage na makukopy niya talaga. Ayan, no? O, diba? O, dito, parang hindi na siya halata. Parang magkakulay na sila. So, yan. Now, mag-focus na po tayo dun sa mga tinatawag natin na art movements at saka kung paano mo natin ito gagawin. Kung ang focus mo, ang gusto mong gawin is classicism na style. Of course, kinakailangan meron kang alam sa Greek at saka Roman. Ibig sabihin, alam niyo po dapat yung mga either Greek or Roman mythology, yung mga kwento ng mga gods and goddesses, or meron kang idea kung ano yung mga history na nangyari sa Greece or sa Roman, specifically yung kanilang mga damit. Pansinin natin. Kung nagpo-portray ka ng mga damit na makababayan kalakihan, madalas ito po ay mga mahabang mga tela. At kapag ka naman sa manly, madalas lalagyan mo to ng mga ng mga armor. Na po. So yun. Tapos yung kanilang classical na mga head na mga helmets nila, ganyan. So kung classic ang style ng painting mo, kinakailangan meron kang background sa Greek at Roman style. Okay? O kaya Greek and Roman mythology. Halimbawa, the birth of Venus, no? Para ipakita kung ano yung gusto mong i-digital paint, no? Next, kung halimbawa, yung gusto mo naman yung pinakasikat na
masterpiece, itong Mona Lisa, na kung saan Renaissance ito, kung itong gusto mo, ay kinakailangan, kasi ito, kung papasinin ninyo, ito no, emphasize ko lang no, i-explain ko lang na mabuti ito sa Mona Lisa. Kasi, dito sa Mona Lisa, ang pinaka-intriguing dito is yung smile ni Mona Lisa. Ito yung talagang nagpapagulo hanggang ngayon sa mga ibang mga artist kung anong ba yung reason ba't daw nakangiti si Mona Lisa. Even yung mga lame persons, hindi rin nila masyadong or na-curious din sila what make her smile. Okay? So para po dito, ay kung papansin natin, ang focus ko dito ay hindi yung mismong smile niya. Ang focus ko dito is yung kanyang mata. Okay? Kung papansinin niyo yung kanyang mata, copy ko lang tong part na to para lang i-emphasize ko. To. Kung papansinin niyo yung kanyang mata, kaya nakakapag-intriguing kung ano to kasi hindi ito nakatingin sa painter. Kumbaga, the manner itong pinit, nakatingin ito hindi sa painter. Tingnan nyo, yung kanyang eyeballs, nakatingin siya in this direction. Papunta doon. Hindi siya sa normal na gitna. Ibig sabihin, nakatingin mismo sa artist. And to think, ito ay isang portrait. Ibig sabihin ng portrait ay ito yung picture mo. Okay? So, normally sa mga portrait, nakatingin sa artist yung pinipaint. So, in this case, yung kay Mona Lisa, hindi. Nakatingin siya doon sa right side. Kung kaya, yung ngiti niya ngayon, hindi mo alam, or smile niya ngayon, hindi mo alam kung ano yung nakikita niya doon. Kaya, di ba, nasabi ko naman last time, yung individualism, na kung saan nasa subject yung emotion. At meron siyang inner interpretation sa bagay. Okay? Kung ganito yung gusto mong gawin at gusto mong style ng Mona Lisa, ang gagawin mo lang naman simple na halimbawa, in this case, tanggalin ko lang, in this case, pwede kang gumawa ng isang character, tapos yung gawin mo, yung mukha niya ng isang character mo, okay, isang character mo, bawa yan. No? Movement character mo ay kung style ng Mona Lisa yung gusto mong gawin, nakatingin sa isang side, then afterwards, ay either nakasmile or lungkot or galit para mag-produce siya ng individualism. Okay? So, next. Yung atin namang barok. Kung barok naman, ang pinaka-focus dito or yung isa sa mga unique nito, kung itong gusto mong gawin na digital painting, ay exaggerated yung motion plus detail and do not forget yung color ng light. So, halimbawa, kung barok ang style mo, let's say magdodrawing ka ng isang character. Kung siya ay naglalakad, hindi lang siya basta naglalakad na yung parang ganyan lang na ipapakita mo, preset mo. Pwede mong preset na ganyan, tapos ipakita mo yung sa kamay niya, kung papaano yung talagang exaggerated na galaw na lakad. Walking lang yan pero nagmumukha siyang parang sobrang tinding walking yan. No? So, exaggerated kasi. Tapos, yan. Papakita mo lang siya ng ganyan, plus mag-add ka ng color, ng yung light effect. No? Para mapakita yung light effect, papakita natin to. Halimbawa, gagawa ka ng kamay. Okay? Let's say kamay. Example, kamay. Kapag gusto mo ipakita yung light effect ng kamay, gagawin mo lang, dapat alam mo kung nasa yung light mo. Kung ang light mo ay nandito, kunwari yung light mo, dito galing. So, ibig sabihin, itong mga part na to, pwede mo siyang konti lagyan ng blend ng yellow. Since sila, tatamaan sila ng liwanag. So, dito, yan hanggang dyan. Pero ito kasi, hindi na. Kasi, yung shadow na makakast, hindi nalilitaw dito. Pati dito. Even dito, wala na yan. Kasi, ang shadow nga naman, lilitaw lang dyan. So, yan yung paggamit ng light, ng style ng barok. Okay, dapat hindi lang magiging puti yung part na yon, kundi mag-yellow. Yan. So, next, doon naman tayo sa realism. Sa realism, ito yung pinaka medyo complicated, lalo na kung gamit mo is mouse lang, no? Except kung halimbawa nakagamit ka ng stylus, maganda-ganda, ay pagkopya ng anumang bagay nasa real world. So, kapag gagawin mo yon, be mindful lamang na yung focus is very important. Ano pa? Yung time of the day. Kung yan ba ay umaga, tanghali, tsaka gabi. Kasi magkakaroon ng effect yon sa object. Kung halimbawa, paano ibig sabihin doon?
let's say, dito tayo sa, yan, dito tayo sa paggawa ng, meron kang vase. Gagawa ka ng banga, or vase, yan. Kung yan ay umaga mo ginagawa, okay? Siyempre, tas dito yung liwanag, kunwari, nagmo-move kasi yung sunlight, no? So, nagmo-move din yung shadow. So, dito, yung kanyang liwanag, then later on, pagka 12 o'clock na, dito na yung liwanag niyan. Tapos kapag pahapon na or paggabi na, dito naman yung last niyang liwanag. So, magbabago-bago yung shadow mo. Kung dito siya, nandito yung shadow mo. Kung nandito siya, wala siyang shadow. Kaya dito lang yung shadow niya. Pag nandito na yung light, dito na yung shadow. So, dapat alamin mo kung anong oras mo siya gagawin at kung po pwede, tapusin mo siya agad. Why? Kasi nga yung ikakas na shadow ng yung bibigay niya sunlight, magkakasya ng shadow para sa object, no? Kapag sa una ganyan, tapos malaki muna, tapos papaliit yan habang alas 12, 12 o'clock, tapos kapag hapon na, doon naman siya nag-extend. So hindi pwedeng ganyan kung naturalism or realism, magmumukhang ang dami mong shadow, no? Another point, kapag sa ganyan yung ating ginagawa, kung gabi naman, okay, yung liwanag, let's say ang liwanag mo ay artificial, syempre, let's say ilaw bombilya dito, mas maganda siyang gawin kasi hindi naman nagbabago yung liwanag ng bombilya except kung gumagalaw yung object na pinipaint mo. Next, doon naman tayo sa surrealism. Sa surrealism, ito, ang importante lang dito, real yung mga object, iti-twist mo lang yung ilan sa mga object na gusto mong i-twist. Halimbawa dito, yan. Kung ayaw mong clock yung i-twist mo, pwedeng ibang bagay. Let's say kapag nag-drawing ka ng, let's say, ng house, yung i-twist mo doon, yung mga tao. So, pwede yun. That's surrealism. Next, impressionism. No? Ang pinaka-important na sa impressionism, huwag mong kakalimutan na yung brush stroke mo dapat manipis. So, kung halimbawa ito, huwag mo kalimutang manipis lang yung brush stroke mo kung gagawa ka ng isang object. Kasi gagawa ka ng round. Yan. Yung brush stroke mo, huwag masyadong makapal. Yan. Tapos, yan. Pagsama-samahin mo lang. Yan. Kaso lang, ang problema nga natin dito, kung tayo ay gumagamit ng paint, no, hindi sila nagbi-blend ng mabuti. Yan. Pero at least, makakabuo ka na ng artwork mo. Yan. So, kung halimbawa gagawa ka ng circular, tapos parang sun type, no? Yan. So, dapat nakakinakat mo yan. Hindi pwedeng dire-diretsyong ganun. No? Hindi na yan magiging impressionism. Next, kapag ka naman ginawa natin is romanticism. Sa romanticism naman, ang focus mo dito is kung hindi freedom or liberty, yung object mo, yung iyong subject na ginagawa, dapat pinapakita niya yung karapatan. No? In this case, liberty tsaka rights nandito sa spolarium. So, pwede kang gumawa din ng artwork na ganyan, na may liberty. Doon nga sa mga ibang paintings, yung ginagawa nila dito sa style ng liberty, no, ay naglalagay sila ng mga, kunwari si Lady na freedom. Maraming ganitong mga paintings sa mga American style, na kung saan yung, kunwari may gera, yan, may mga nagigera, may nag-aaway. Tapos, kunwari, nasa gitna dito si Lady Freedom, may hawak-hawak siyang, si Freedom may hawak-hawak siyang bandila, kung ano pa man yun. Yun yung madalas natin nakikita na ang laban nila kunwari for freedom. Okay? Next, yung ating expressionism. So, dito, exaggerate mo, di-distort mo yung madalas, yung mukha ng subject. Okay? Madalas, human to. Kasi, kinakailangan ma-emphasize mo. Pwedeng nakangiti, nakasmile, gulat, no? Depende kung ano yung gusto mong i-express. Symbolism, diba sabi ko naman last time, mga bagay na ipapakita mo yung hindi natin masasubject natin siya sa metaphorical. Let's say, halimbawa, dito, ang gusto mo ipakita, yung symbolism, death. Pwede mo namang ipakita na, halimbawa, nagpakita ka kunwari ng isang tao, tapos, pwede mong isimbolism doon yung kamatayan bilang, ayan, yung parang si kamatayan, yung kaya lagay ka ng parang bungo, okay, kahit bungo na lang, para i-symbolize na death. Metaphorical yan. Or, kung gusto mo naman, pwede kang gumawa ng
ibang subject, halimbawa about love. Sa iba naman kasi, dun sa love, ang ginagawa nila, iba, let's say, may lalaki, may babae, may lalaki, na character, tapos, pwede kang maglagay ng metaphorical, ano yun? Si Cupid, metaphorical na pinanay niya sila. No? Yan, pinanay niya sila. So, para kaya sila nagkaroon ng love. So, parang ganun. Metaphorical yon. So, yun yung symbolism. Next naman, abstract. Kapag abstract naman ang ginagawa natin, of course, nasa sa'yo yun. Basta, true yung meaning, twist mo lang yung picture. Kahit ano, basta true yung meaning. Tapos, wag natin kakalimutan, ang difference nito sa cubism naman, in 3-way. Pwede pa ang 4-way, depende kung saan nakatingin. Ang focus mo lang naman dito ay gumawa ka ng isang face. Yan. Tapos, sa isang face na yan, pwede kang gumawa ng isa dito sa side na to at isa dito sa side na to. Yan. So, paano yan? Tapos, lagyan mo siya ng mata para may mata siya dito sa isang side, may mata siya dito sa kabilang side. No? Tapos, ito yung bibig niya. Kung papansinin mo, let's say, this part, mayroon akong dalawang picture dito. So, dahil lang. Kuklose lang natin na mabuti para makita natin yung talagang division nila. Yan. Dito sa side na to, let's say, yan, to pala yung fill colors, no? Yan. Kiniklik natin tong fill colors para punuin yung ating space. Yan. Papansin niyo, dalawa yung naging muka. Isa dito yung forehead niya, ilong niya, bibig niya. Forehead niya, ilong niya, bibig niya. Tapos yung kabuuan. So, cubism na rin yan. No? Next, yung ating modernism. Sa modernism, yung style mo lang sa paggawa ng mga canvas, yung kapag ikaw ay gumagawa ng mga modern style ng painting o kaya ng paggawa ng mga poster making style, no? Ganun yung gagamit mo, pwede. Pwede namang hindi makulay. Basta importante, new form or expression. Okay? So, yan po yung paggawa ng digital painting with the master styles. Okay po? So, kaya po yung part 1 natin, focus tayo sa digital painting techniques. Second part naman natin, yung part 2 naman natin, ay para sa mga art movements. At yung pangatlo, this time, ay yung paggawa ng sarili mong style or sarili mong digital paint. Remember lamang kapag tayo gagawa ng ating sariling style, ang importante, you express yourself in the painting or express something in the painting. Yun yung pinaka-focus dito. Okay? So with that, ating po competency is creates a digital painting similar with the masters in terms of style, theme, etc. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.